Hello sa ating lahat. Welcome. It's a Sunday. It's a sunny day. Nandito naman tayo sa kabahay ngayon. Ngayong araw na to ay araw ng linggo. Ngayon po ay wala tayong pasok sa trabaho pero mayroong nagpagpagawa dito sa atin mga klasa. Well, exactly. Mayroon tayong i-share sa inyo na isang Honda T-Max 150 Supremo po mga klasa, no? Ang i-share ko lang sa inyo ay itong kanyang connection ng kanyang CDI, ang connection ng kanyang voltage regulator rectifier, which is mayroon siyang 6 na pins. Then dito sa connection sa kanyang stator, dito sa kanyang fuse kasi marami po siyang fuse. Tapos at sa kanyang pick up coil o yung kanyang pulser o kanyang pulse generator po mga klasa. So ngayon po ay ano pa man ang gawin natin, so let's get it on. Tara na! Ato si kon dito dong? Ato ka dito dong? Ha? Agtigian ni ba? Ato dito. Saan man ako? So itong T-Max Supremo na ito, well, i-share ko na lang sa inyo kung ano ba ating ginagawa dito kasi mahirap po itong pandarin. Well, dito po sa hose na ito, dito sa kanyang carburetor, yan, dito sa kanyang manifold, ay meron po siyang singaw. So fix natin. Tapos yun, nagpalit tayo ng ano dito sa kanyang spark plug cap. Tapos nilinisan natin yung kanyang carburetor kasi natambay po ito mga grasa, no? So yun po, ang iba pa natin ginagawa dito ay tinutune up natin ito. Nilinisan natin ang tangke. Tapos yun, ang i-share muna natin sa inyo ay itong mga wiring at color coding kung saan siya galing, saan patungo. Dahil ang hirap talaga ito troubleshoot pag hindi natin alam kung anong mga kulay, ano ang kanyang function mga klasa. So dito tayo magsimula sa ating pinaka-connection galing sa ating stator. So sa connection sa kanyang stator, no, ay mayroon po siyang 3 wire na parehas po ang kanyang kulay. Yun ang galing sa kanyang winding. So bakit 3 po siya? Kasi ito po ay 3-piece na kanyang stator, 3-piece po. Bale itong 3 na to ay patungo ito sa ating voltage regulator rectifier dito. So yan, dito sa bandang ilalim mayroon 3 yellow dito. So yun po, ang 3 wire na ito, itong 3 yellow ay galing yan dito. So ito naman, itong sakit na to ay ito po ang connection ng pulse generator, no? Itong blue na may lining na white. At ito namang pure green ay ito po ang kanyang ground. So ito po ay patungo ito sa CDI. Ayan. So bali itong mga wire na to, itong 6 na wire ay wag na po natin itong pakialaman kasi yun po ang sa connection ng ating dashboard, yun sa primera, segunda, tercera, neutral, kwarta. So yun po mga kasang kanyang function. So wag po natin pagkalaman na yun kasi wala pong kinalaman dito sa kanyang ignition system. So balik muna natin. At ang isunod natin ay ang kanyang CDI. So sa CDI po mga grasa, so yun po ang kanyang CDI. Mayroong bakante po ditong dalawa. So wag natin pagkalaman yun. Mayroong mga pin dito. So ito lang kanyang 4 na wire, no? So itong banda na to, itong red na may lining na black is ito ang kanyang accessories wire, 12 volts DC papasok dito. So sa pag-on ng susian, papasukan ito ng voltahe. So ito namang nasa bandang ibabaw, itong black na may lining na yellow is ito ang connection patungo sa ating ignition coil ditong banda. Yan, dito ang kanyang ignition coil, no? At next naman, itong blue na may lining na yellow ay ito po ang connection ng kanyang pulse generator o pulser. Yan po ay galing dito yan. So yun. So ito namang next, itong last, itong green connection. Ito po ang kadalasan na patungo ito sa chassis. Sa mga Honda po ay green wire po mga grasa, no? Yung iba sa black wire. So ito po ay green kasi Honda po ito. Ito po ang kanyang connection ng ground. So dito tayo sa kanyang fuse. So ito po ang kanyang fuse, no mga grasa. So mayroong dalawang fuse. Mayroong pure red na kulay, itong isa,
pure red. So tanggalin natin. Yan po. Mayroon siyang pure red. At ito namang isa ay yan po, mayroong yan red na may lining na black po mga grasa. So itong pure red po ay itong connection na to ay galing ito dito sa ating battery. Yan dito. Galing sa battery. So yung voltahe ng battery yan, papasok yan dito sa fuse. Yan din, tapos dumaan muna ng fuse dito patungo dito sa ating ignition switch dito. So ito po ang kanyang function ng fuse ito. At ito namang isa, itong black na may line, red na may line na black is ito po, galing ito po ang kanyang accessories wire, no? So dito po yan dadaan pag on ng ating susian. So yan, papasok ang voltahe sa black na may lining na red na may lining na black, patungin yan dito, dadaan ang fuse bago papapunta sa mga accessories wire po mga grasa. Okay, papasok yan po dito sa ating voltage regulator patungo sa ating mga switch ng busina o sa iba pang mga switch mga grasa. So yun po mga grasa, no? Sa ang red po dito ay dito sa fuse yan, dumaan nakakunik yan dito sa ating voltage regulator patungo sa ating switch. So sa pag-on ay napapasukan ng voltahe itong black na may red na may lining na black. So ito po ang function ng kanyang fuse mga grasa, no? So next naman, ito naman ang kanyang voltage regulator rectifier. So sa voltage regulator rectifier, tanggalin muna natin. So dito banda, yan din, ito yan ang kanyang posisyon. So dito po ay may tatlong yelo. So sa sinasabi ko kanina, itong tatlong yelo ay galing po dito sa ating voltage regulator. Galing po dito sa ating stator. So kasi 3 piece po ang ating stator mga grasa, no? So dito naman ay ang kulay red, itong banda. Ito po ang main supply, 12 volts. So sa pag-on naman kasi ay pasukan ito ng voltahe. Ito po ang kanyang controller, no? Itong ng connection na to, itong red na may line na black. So yan po, 12 volts din papasok dito sa pag-on ng ating susian. Kaya yun po mga grasa, no, mapapasukan siya ng voltahe, makokontrol yung voltahe, mas stable siya nga nasa hanggang 12.5 to 14.5 lang po mga grasa. Kasi pag lalagpas na, ayun po, maglulubo ang ating battery. Mapil na mag-convert ng AC volts to DC volts ang ating voltage regulator. Yun po, masisira po ang ating battery mga grasa, no. Ito naman green, itong pang last. So yan, itong green, itong pang last ay ito po ang connection ng ating ground connection sa ating voltage regulator. Yan, dito po banda. So yan po, dito po yan. Yan, itong green. So yan na po mga klase, no? Maraming salamat sa inyong panonood. Sana mayroon kayong natutunan ng mga sa ginagawa ko mga video. Thanks for watching. Great chan po mga klase. Welcome.